Magandang umaga! Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. At muli, sa loob ng isang oras ay makakausap natin ang itatampok ngayong araw na ito. Isa na naman po na tumatakbo sa nalalapit na halalan at party list, Isang kinatawan ng isang party list group ang ating pupulsuhan, mga kabahagi, Kaya samahan po kami rito ni Tata Ben. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po ang inyong kabahagi sa Himpapuwid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Ayan. Ang ating makakatalamitam ngayong umagang ito, isang Filipino labor leader, sabi nga ni Tata Ben, TikTokerist, TikTok content creator. Siya po ay, ano ko to? Ka-alma mater ko to. Nagtapos po ng Bachelor of Science in Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan. Siya po ay kilala sa kanyang pagkakasali sa mga student activism at saka yung pong kanyang advocacy para sa mga manggagawa. Ayan, mga karapatan ng manggagawa. Siya rin po ay Vice President ng National Federation of Labor at nagsilbi bilang Secretary General ng Alternatiba Party List noong 2022 to 2024. At dati na siyang tumakbo, first nominee ng Alternatiba Party List nga, at nagtrabaho sa iBank Foundation of the Philippines. Ito yung mga tumutulong sa mga kababayan natin nagkakaroon ng problema sa paningin, diba? Ayun. So, without further ado, mga kabahagi, let us welcome the first nominee ng Kamanggagawa Party List, si Mr. Eli San Fernando. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Met, at kay Tata Ben. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Yes, oo. So, ikaw ay nagtapos sa PUP? Yes po. Oo. What year is this? 2018 po. Malayo kami magkahapot nito. He's only 28. Yun na nga. He's only 28. Oo. Ako 1900, forget it. Hindi kami magkakalayo. Ako 1948. Magkakalapit lang naman po edad natin. Magkakalapit lang naman yan. Anyway, Eli. Shall we call you Eli or Congressman Eli? Eli, pwede na po Eli. Eli na lang. Eli. Eli is the first name. San Fernando is the family name. Yes po. Ayan, okay. Eli, you are a content creator. Iyon. And at the same time, labor leader. Which one goes first? Labor leader. Oh, come on. Actually, yung TikTok ko, ay nag-umpisa lang ako June last year. Last year lang. And you have 1.1 now. 1.1 million followers na po. So, in a very short period of time, nakagarner po tayo ng 1 million na followers. Actually, bahagi po ng trabaho ko sa National Federation of Labor, yung pagpapopularize ng usapin ng mga manggagawa. What better way to popularize the issues of workers than using social media. Correct. That is why we utilized TikTok as our platform para i-popularize pa yung usapin gaya ng provincial rate, sahod, pagpapababa ng presyo ng bilihin, at iba pang mga issue ng mga manggagawa. Pala. I was going through your TikTok. Alam mo ito natutuwa ako sapagkat ang bukang bibig nito parang Ben Paipon din. Parang palaban, di ba? Palaban talaga. Palaban. Oo, napapanood ko rin yung mga videos, Especially, tinatalakay mo yung provincial rate. Yes. At ipinakikilala mo yung layo ng Cainta sa Marikina ba yun? Pasig and Marikina. Cainta and Pasig. Yes. Correct. And then Rizal and Marikina. Opo. Ayun. Isang hakbang na lang Poste nga lang ho Poste lang ang pagitan. Alam po ninyo mga kabahagi yung provincial rate na sinasabi po ni Eli. Ito po yung diferensya ng sweldo ng manggagawa na nasa lungsod, kalunsuran, katulad po ng NCR. Ang sweldo dito
620 na yata. 645. 645. So, tumas ng konti. Tumas ng, dagdag mo ng 20 pesos. 640, tumas ng 20 pesos. Pero sa probinsya, as low as 365. 365. So that is what he is calling yung provincial rate na hindi makatwiran. And natutuwa ako sa tawag mo sa mga gumagawa ng batas na ganito. Ano sabi mo? Pwede ho ba dito? Baka ano po tayo. Pero kalokohan po talaga yung batas na yan. Napakalaking kalokohan po ng batas na yan. So anong gusto mo? Kumbaga dapat pantay-pantay? Ganon. Ang pinapanukala po ng kamanggagawa party list, tinatawag namin na industrial wage fixing. Kasi po ang meron tayong ngayon regionalized. Regional. Bakit industrialized, industry-wide? Kasi po, halimbawa, ang security guard, kahit nasa Mindanao, Visayas, o Luzon yan, pare-pares ng ginagawa. Pare-pareho ang sweldo. Ang fast food group, pare-pares din. Correct. Construction worker, pare-pares din. Pareho lang. Bakit pagdating dito sa Manila, mas mataas? Kaya nga po tinatanong ko, ang semento ba, pag binuhat ng construction worker dito sa Manila, mas mabigat? Ang fast food crew ba? Isang kilo. Isa lang ang trabaho. So, doon pa lang po sa kalikasan ng paggawa o nature of work, pare-pares. Correct. Tama yan. Tapos, hindi pa po natin pinapasok yung presyo ng mga bilihin. Yes. Mas mahal, kalimitan po sa probinsya because of the added transportation cost. So, kung mas mahal sa probinsya, bakit? Yung sahod sa probinsya, mas mababa. Mas mababa, So, doon pa lang po sa kalikasan ng trabaho, nature of work, doon pa sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, mas mahal na sa probinsya, napakalaking injusticia po to. Injustice para sa mga manggagawa sa probinsya. Kaya po yan yung talagang pinapanukala namin Kasi hindi makatao po Just imagine, in Bicol, a worker is earning as 395 pesos. Aba? Kita niyo ho yan? Bicol. Tayo nga po na nandito sa NCR, umaaray na sa 645 pesos. What more sa manggagawa na may 395 pesos? Sa barm ho, pinakamababa. Ang liit. 365 pesos. So yan po yung pinaka-ubod noong pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag. Ang sabi nila lumilipat naman yung mga taga-probinsya sa Maynila O anong problema? Yun nga po, the mere fact po na mababa yung sahod sa probinsya. Ay, lumilipat dito. Napipilitan sila na lumipat po dito sa Ito po ang madalas kong sinasabi kapag nagdi-discuss po sa mga manggagawa at sa mga tao. Pag bakasyon, Christmas, New Year, malapit na po ang Semana Santa. Yes, nauubos po ang tao sa Metro Manila. Namamasyal. Nandun sa probinsya. Umuwi rin po sila sa probinsya. Tama. So kalakhan po ng mga manggagawa na nandito sa NCR, galing po ng probinsya. Correct. So nagsisiksikan tayo lahat dito dahil napakababa ng sahod sa probinsya. Just imagine po, tatabin. Katabi ng Las Piñas, Cavite. Ang pagitan lang po ay Tulay. Yes. Katabi ng Pasig, Cainta. Yes. Isang mall nga po na ginawa kong content Tatawid ka lang doon sa isang mall. 645 sa isa, pagtawid mo 520 na. Doon siya mag-a-apply sa kabila yung mga magagawa doon. Doon na Tsaka lang sa San Pedro, Laguna, katabi lang niya, Muntinlupa, ang pagitan lang po ay Tulay din. Tama. So yung mga tao, nakikita na napaka-unfair naman ng ganitong setup. Kaya napipilitan sila kahit gusto po nilang magstay doon sa kanilang mga probinsya. Because of the necessity for them to live and for their families to survive, they have to go to NCR. Ano sa tingin mo ang kahihinatnan nito? What do you foresee na magiging result nitong pakikibaka natin? Alam niyo, kasama na ako dyan. Kasama na tayo lahat dyan. Yes, of course. But unfortunately, ito po yung katotohanan Parang hindi na didinig. Tama. Ano sa tingin mo ang paraan para madinig na tayo ng gobyerno? Ikwento ko lang po. 2015, yes, please. We went to the Supreme Court. Sabi namin, this is unconstitutional. May discrimination sa mga manggagawa sa probinsya. Dapat equal pay for equal work. Sabi ng Korte Suprema ho sa amin, okay dito. Sa Kongreso yun dapat dalhin. Pumunta ho kami sa Kongreso. Tama po sinabi nyo, Tata Ben. Yung mga kongresista, hindi po dininig. We lobbied and we said to them, kailangan pag-usapan to. Because the law was made in 1989. Ang tagal na. So, talagang nilalaban. Ang problema po, even sa committee level, hindi umusad. So, hindi kami pinakikinggan sa Korte Suprema. Ayaw din dinggin ng Kongreso.
Nagkaisa po kami mga manggagawa. Oo. Kung hindi naman tayo pinakikinggan, tayo na yung lumaban mismo. Dalhin natin sa loob ng Kongreso yung laban. So, paano mangyayari ho yun? Lahok tayo bilang party list. Oo. So, kaya ito yung nagtulak yun sa ang tulak sa amin. Ngayon po, doon sa tanong ni Tata Ben, paano na-foresee yung laban dito sa province? Alam niyo po, kahit manalo ang kamanggagawa party list, and this is what I said when we filed our COC, kahit manalo ang kamanggagawa party list, we are only one among 300 congressmen. Exactly, that is what I tried to say. Makikiusap po kami, Tata Ben. Makikiusap kami. Halimbawa, pala rin ang kamanggagawa, kakausapin ko yung mga congressman doon sa loob ng Kongreso. Papaliwanag ko sa kanila, makikipagdebate, makikipagtalakayan, ipapaliwanag ano yung merits na bakit dapat mabuwag ang RA 6727, yung provincial rate na tinatawag, at kukumbinsihin na bumoto pabor na ma-repeal yung batas na yan. Ayun. Pero kung hindi ho makinig ang mga congressman, alam niyo po, Tata Ben, Miss Met, merong 51 million workers in the formal economy alone. Oo, tama. Sasabihin ko po doon sa mga manggagawa sa formal na sektor, hindi tayo pinakikinggan ng mga congressman. Gusto ko na madinig yung kasunod. Kaya dapat kakalampagin ng mga manggagawa. Ipaglalaban mismo ng mga manggagawa yung karapatan nila sa sahod na pantay-pantay sa buong bansa. Ang ibig sabihin ba niyan, Ellie, kung hindi pakinggan ng Kongreso at ng Korte Suprema ang ipinaglalaban ng mga manggagawa, do you really think that time will come na magkaroon ng talagang malawakang protesta? Yes. Yes, Do you think? In my experience going house to house, there is a very strong support na mabuwag na yung provincial rate. At kahit sa social media, yan na rin yung una, hindi pinag-uusapan to sa social media. Hindi siya very popular But when we talked about provincial rate, pero mo nadudugtong na, Tata Ben, sa usapin ng traffic. Kaya traffic sa Manila, siksikan tayo dahil may provincial rate. So there is a very strong support para sa mabuwag na tong provincial rate. At yan din naman po yung pinangahawakan namin. Kasi we are a representative democracy. Tama. Real power lies on the hands of the workers who voted the public servants. Ngayon, kung hindi i-reflect ng mga public official yung kahilingan ng mamamayan, posible po talaga yan, Tata Ben, Miss Met, na yung mga manggagawa mismo, kikilos, kakalampagin ang Kongreso, at sasabihin, tama na. Ayan. And we should start that in this election. Yes. Ngayon pa Kailangan lang. umpisa na natin sa election na Yes, ito. Tata Ben. Di ba? Correct. Alright. Okay, sige. Mamaya po. Oo, may follow-up question ako dyan mamaya. Pero, bibitin ko muna dahil magpo-pause lang tayo for a break. Definitely, magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Ito, sabi ko nga, susundutin ko yun Meron kang follow-up, ano? Yes, yung follow-up question. Kasi, di ba, sinasabi nga, kailangan mag-ingay tayo, kailangan, ay igiit natin. Pero, ang sinasabi naman kasi ng mga kapitalista, hindi nila kaya. Kahit gusto nila. Papaano yun? Hindi po kami naniniwala na hindi kaya ng biggest, ng biggest na mga companies. Kaya nila. They can. Kakayanin po nila yan. So, ang binabanggit po natin, if the big companies, just imagine, every year po, nagtatala ng mas mataas na net worth yung mga malalaking mga negosyante, mga oligarko nga na tinatawag po natin. So, kung nagtatala sila ng bilyon-bilyon, sino nakikinabang doon? Hindi po yung mga manggagawa na dahilan kung ba't kumikita yung kumpanya nila. Pero alam mo, Ellie, ang ginagamit na sangkalan ng mga oligarko, mga loko-loko ito ang ginagamit nilang kasangkalan, yung mga maliliit na mga enterprises, yung mga businessmen, small and medium. MSMEs. Ma-inflationary yan. Hindi kaya ng mga maliliit yan. Correct. Mahihirapan sila. Yung paborito ko pong discuss yan Alam niyo po, sa bansa natin, ang gobyerno, very biased po sa mga malalaking kumpanya. They have all the incentives.
tax breaks, tax incentives. Yes. Kaya nakakaya nila na i-sustain yung kanilang mga negosyo. Pag tinignan ho natin, ano ang programa ng gobyerno, ng pambansang pamahalaan sa mga micro, small, medium enterprises, napakalimitado po. Diyan papasok yung role of the national government to sustain and really make the micro, small, and medium enterprises competitive. Ang problema po, baliktad ang kaisipan natin dito sa Pilipinas Sinusuportahan yung malalaki na, kaya mas lalong lumalaki, samantalang yung maliliit, naiiwanan, kaya mas lumiliit. Ngayon po, sabihin na natin, ipapatupad, mawawala na yung provincial rate. Paano ang micro, small, medium enterprises? Una po, meron ng mga micro enterprises na exempt sa minimum wage. Ayun. May BMDE po na tinatawag. Ngayon po, meron naman mga maliitan, mga medium enterprises na tingin ko kakayanin na nilang makapagbigay ng Manila rate. Ngayon, sa punto na hindi kakayanin ng mga medium enterprises na makapagbigay ng Manila rate sa kanilang mga manggagawa, sino ang tutugon dito? National government po. Kasi lagi na pag-iiwanan sa usapin, yung government, laging manggagawa at negosyante. Hindi naman tayo magkakalaban Hindi kalaban ng manggagawa yung mga negosyante, lalong-lalo na yung mga maliit at maliitang mga negosyante. Pero kalaban ng mga manggagawa, ang gobyerno at ang malalaking kaya nga merong National Tripartite Board. Ano ang dapat gawin dito sa National Tripartite? Alam niyo po yung mga regional boards. Ang posisyon po namin, buwagin po yan. Mga walang kwenta po yan sa totoo lang. They are not responding to the needs of the Filipino workers. In fact, kapag nagbigay, sabi nyo na nga po tatabin, pag nagbigay ng wage order sa mga manggagawa, barya. 20, 15, 10. Yung 50 nga hatiin pa nila sa dalawa First tranche, second tranche. Anong mabibili ng kakarampot, ng barya-barya? Ano mabibili ng mga manggagawa dyan? Balikan ko lang po yun doon sa micro, small, medium enterprises. Lagi na pag-iiwanan sa usapin yung role ng national government. We did this during the COVID-19 pandemic. We call it Small Business Wage Subsidy. The government can subsidize. Hindi po to ayuda na dole out Ibibigay ng pambansang pamahalaan yung kanyang share para maging kayanin ng mga maliit at maliitan na mga negosyo yung pagbibigay ng Manila rate o mas mataas na sahod sa kanilang mga manggagawa. We are not saying this is ayuda na dole out. Not ayuda. So, in what form ibibigay? So, ano po to? Halimbawa, ang isang negosyo, sasabihin niya, kaya ko yung kakayanin kung makapagbigay ng Manila rate sa mga manggagawa pero I need support from the national government. So the national government should intervene. In 2020, Small Business Wage Subsidy po ang tawag dito. The government, nag-dole out po yan. Binigay mismo ng national government yung minimum wage sa mga trabahante ng mga maliit at maliitan na negosyo. So if the national government can give dole outs to the workers, what more itong support? Hindi po ayuda to, hindi dole out. Magtulungan po ang mga maliit at maliitang negosyo at ang gobyerno nang sa gayon makasurvive at maging competitive po ang mga micro, small, medium enterprises. Nandito na tayo, Ellie. No? Yes. Malapit ka na maging kongresista. You are almost there. Thank you. And para nakikinita ko na Nandiyan ka na Thank you, Tatabin. Meron ba kayong konkretong proposal ngayon? How to impose a responsible wage increase to the workers. Kung ano yung nararapat na minimum wage para sa kanila. Meron na ba sa isip ninyo? Actually, Tata Ben, the Constitution itself provided that. In Article 13, it says, Filipino workers are entitled to living wage. Not minimum wage. The wording of the 1987 Constitution is living wage. Nakakabuhay. Ang sahod po natin, living Living. Oo, talaga pag nakita, may high blood. Nakakamatay, hindi pa nakakabuhay. So magkano po yung living wage na yan? Marami na pong pag-aaral. Let me use what NEDA said in 2018. Sabi po ni 2018 yan na 2018 po to. Okay. Sabi po ni Secretary Pernia, a Filipino family, to survive in a month needs 42,000 pesos. Ibig sabihin po nun, isang buwan. Nakakakain po ng 3 beses sa isang araw, napapag-aral ang mga anak, nakakabayad ng mga renta, utilities, nakakapasyal, 1, 2 beses. Kahit papaano. Tapos meron kahit papaano, may sasakyan, motor o sasakyan. Ngayon po, ipagpalagay nyo, Tata Ben, Miss Met, sa Manila, 645 pesos.
2025. You multiply that by 26 working days. That's only 17,000 pesos. Wala pa sa kalahati. Ang layo. NEDA na po nagsabi, 42,000. At alam niyo po ang pagkakagamit ng NEDA doon sa 42,000 pesos? It's a survival wages. Ayun. Ibig sabihin, mabuhay lang Ang pamilya. ang pamilya. Makaano lang. So kami, tatabin, we support that. If NEDA said that, we support that. Yes. And we support all yung mga panawagan po na itaas ang sahod ng manggagawa. May it be 150 legislated wage increase, may it be 750, may it be 1,200. Lahat po kasi yan step towards achieving living wages. Yes. So sinusuportahan po namin yan. Kaya ang isa sa panawagan po ng 85 ka manggagawa party list is patupad natin kung ano yung nakasulat sa Saligang Sa Batas. Ligang Batas. Living wages. Yan. I-define po natin kasi work in progress to tatabin. As to the question, meron na bang pinaka-konkreto na figure ang kamanggagawa? Pwedeng pag-usapan po yan eh. Kasama ang mga negosyante, kasama ang mga manggagawa. Pero let us admit first that the wages now Is hindi far bigyan. below Yes. what the family needs. Tingin ko po kahit ang mga negosyante mag-a-agree dyan na ay hindi nakakabuhay yan. Kasi pag sinabi po nila, ito po kaya sa TikTok tsaka sa Facebook ko lagi akong may mga binibirada po, 'di ba? Sabi ko po sa mga congressman and even our Secretary Indole, if you believe na sapat ang minimum wage, my challenge is simple. Pababain niyo yung sahod niyo na minimum wage. Naku. And then mag-umpisa tayong mag-usap. Yan. Bakit mo ako pakikialaman? Yan ang isasagot. Ayan yan ang sasagot. Bakit mo ako pakikialaman? Ang sagot ko pabalik Hindi sa naman ako kasali dyan. Ayan, kaya sasabihin ko pabalik po sa kanila, simple lang din. Hindi nyo naman tinataas sahod ng manggagawa, so feel nyo, sapat ang sahod. Correct. So kaya pababain natin pare-parehas ang sahod ng mga Naku, matinding manggagawa. hamon yan, mga kabahagi. Ito po, on record, tatabin, Yes. Miss Met. Ito po, sinasabi ko madalas sa live casting ko sa TikTok, Facebook. If ka manggagawa will win in 2025 elections, 85 ka manggagawa will win, I will be the first congressman who will earn minimum wage. Ayan. 300,000 po ang sahod ng congressman per month. Kanino mo ibibigay yung extra? Idodonate ko po sa mga Akala union, ko sa mga yung manggagawa. donate mo sa Radyo Pilipinas. Bawal po ata yun. Pero I will be the first congressman na ganun po. Oy, talaga. This is on record. Okay. Kasi po, seryoso ako sa ganyan. Kung hindi kayang itaas ng kongreso ang sahod ng manggagawa, ako na mag-a-adjust. Magiging minimum wage. This is on record po. Idodonate ko po yung sahod ko sa mga, may mga kaso po ang mga manggagawa eh. Yes, May mga union po yan. Kailangan ng tulong. So I will donate. Kaya sabi ko, very serious po itong advocacy. This is not just because of elections. And people can, pwede nila ako singilin dito sa... Sino ba yung central bank governor natin ngayon? Hindi ko po kilala. Bakit? Bigyan mo na ng tip? Hindi kasi, bibigyan ko ng tip yun. Kasi dapat gumaya kay Ellie Yun. San Fernando. Alam Kasi mo ba? napakalaki, no? Kasi ang sweldo ng Bangko Central Governor ngayon ay super laki. Parang 12 million ata. Million yan. Diba? Kaya pag kasi yung sinabi mo kanina, ibaba ninyo yung sweldo ninyo. Sasabay Hindi sa kanya. papayag. Hindi po papayag. Hindi papayag yan. Pero eto, Ellie, no? Isa pa sa mga napupunan natin, isa rin sa mga issue ito ng mga manggagawa, Yes, no? Aside from that salary, maraming mga kabahagi natin dyan ang mga nasa under contract lang sila. Contractual. No? Oo. Paano natin tatanggalin, no? Ang contractualization since maraming mga even sa mga malalaking korporasyon, iyaan ang kanilang ipatutupad. Yumayaman ang mga malalaking kumpanya because of contractualization. Pwede namang irregular po yan eh. Hindi nila ginagawa. Why? Walang tenure of service. Nga ba? Why? Bakit? Because of the law. Sa labor code po mismo, sabi doon, may 6 months probation. Yes. Pag lumagpas ka, pag tumuntong ka na ng 6 months, automatic regular ka. Alam niyo po ang ginagawa ng mga kumpanya? On the 5th month of your contract, renew ka na uli. Kaya po ang end doon, tawag dyan, 555. Tama. 555. Sardinas na nga eh. Every 5 months, renew ka ng kontrata. Oo. Ganun po nangyayari ngayon, kaya hindi ma-regular ang mga Hindi manggagawa. aabot ng- What's worse now is the prevalence of manpower agencies. Yes. So ang mga manggagawa, hindi nare-regular doon sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan, nire-regular sila doon sa
agency. Kalokohan po ang agency. Doon pa lang po sa logic ng production, wala pong ambag sa produksyon ang agency. Pero sila po ay nakikisip-sip lang. Parasite nga po ang tawag namin sa mga manpower agency. So, ang nangyayari ngayon, Ellie, Congressman Ellie. Thank you po, Tata Ben. Ang nangyayari po ngayon, gobyerno ang kalaban ng taong bayan. Gobyerno ang kumakalaban sa mga manggagawa. Alam niyo po, the government can do its part by amending the labor code. But the problem is, wala pong nagsasalita, walang nag-aamyenda niyan. Not a single congressman in Congress. Alam niyo po kung bakit? Gumagawa talaga ng batas. Ang rason po kasi, ang mga nasa Kongreso at Senado, mga negosyante rin. Nako. Hindi negosyante. Hindi negosyante. Hindi. Ano suportado ng negosyante. Ayan. Kung hindi man po negosyante, suportado ng financier sila ng iba rin mga tumatakbo ngayon. Diba? Hindi naman maging senador yan. Hindi naman maging congressman yan. O walang nag-contribute, nagsuporta. Tama ho. Diba? Pwede po natin pag-usapan. Nako, ano po tayo sa... Kanya. Etong eleksyon sa Mayo 2025 ay napakahalaga. Yes. Alam na po ninyo mga kababayan kung sino-sino yung mga bumubuo ng Kongreso, bumubuo ng Senado. You know that? Yes. Inihalal ninyo sila eh. Yes. Tanungin ngayon ninyo ang inyong sarili. Yan. Anak ng pateng. Sino sa kanila ang tumupad sa kanilang mga obligasyon para sa ating mga mamamayan? Mamaya po, sasagutin po natin yan. Yes. Pagbabalik po ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Bago tayo pumalaot, Met. Okay, go ahead. Bago tayo pumalaot, dalawin natin muna sandali. Oo. Si Tata Digong. Okay. Makakadalaw ba tayo? Malayo yun eh. Di bale na. Parang malapit na rin yan kasi meron tayong digital report. Ayun. Oo nga naman. Ang latest po ngayon mga kabahagi, the former president is already in the detention cell ng DAEG or ICC. Yeah. Ellie, you are only 28 at nung magsimula itong mga karahasan sa ating mga mamayan, busmus ka pa eh. College. But now you are already running for congressman. First nominee ka na ng Kamanggagawa party list. Yes. Anong nakikita mo dito? With the arrest of the former president, makatwiran ba ito? Makabuluhan ba ito? Ano bang idudulot ng kabutihan ito sa ating mga mamayan at ng ating bansa mismo? Let me not mince my words po dito sa may mga pinatay, ibig sabihin may pumatay. At sino ang pinakamataas na opisyal during that time? Rodrigo Duterte. So he must be made accountable because of the deaths na nangyari noong war on drugs. Pero ito pong sinasabi namin, Rodrigo Duterte alone cannot do that. Opo, okay. Meron siyang mga kasama definitely. May mga congressman na mga pumalakpak, may mga senador na sumuporta, at merong mga politiko na nasa likod din ng mga patayan na yan. They too must be held accountable dito sa nangyaring mga patayan. Because legitimate po yan eh. Marami po kaming kilala ng mga manggagawa na nadamay, napatay, napaslang because of war on drugs. Legitimate concern siya pero maraming inosente po. Dugo without due process. Yes. Yun po ang tinutukoy namin. At kung ako po ang tatanungin ninyo, even the president himself, hindi dapat siya isang tabi sa usapin na to. Because he supported Digong Duterte sa kanyang kampanya laban sa droga. You mean to say Mr. Marcos? Yes. Okay. Kung accountability lang po ang pinag-uusapan natin dito, everyone must be held accountable. Not only Digong Duterte, but all those who supported, all those who clapped, and all those who remained silent during that time must be held accountable. Now, ito po, naano ko dito na ilalagay ako sa mainit na pwesto dahil dito sa mga statement ko, pero ang kawawa po dito sa usapin na to ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ngayon po sa usapin ngayon, napaka-polarized,
napakahati po ng mamamayang Pilipino. At ang masama po dito, yung mga real issues po na mga equally important. Di ko sinasabing unreal o hindi importante yung usapin ng mga pagpaslang. Pero may equally important issues din po. Kahit po ikulong si Digong Duterte ngayon, o kahit po mapaslang kung sino man ngayon, meron pa rin korupsyon, meron pa rin patayan, mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa, meron pa rin provincial rate. These are equally important issues that we should also talk about. The problem now is lahat po nagtalunan na doon sa usapin ng pagkakulong kay Presidente Digong Duterte. Yes. Lahat nagtalunan na ngayon nakalimutan na yung ibang issue ng mga tao, ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawa. Pero hindi ba ito ang dapat pong isaalang-alang ng bawat isang Pilipino? The accountability to a person responsible for the crimes. Ito na nga. Yes. Because at stake here is the reputation of a former president. Ang batas na po ang umuusig sa isang dating pangulo ng isang bansa. And for this, para sa akin, Ellie, and I don't know how you look at this now, hindi po ba ito na yung katuparan ng mga pangarap ng mga naging biktima ng pagpaslang nung panahon ni Digong? Na yung pinaka-head ng bansa mismo ang mananagot ngayon sa batas at dapat lamang managot sa batas. Kaisa po kami ng mga nawalan, mga namatayan, mga pinaslang, ng mga pamilya. We are one with them in their pain and their suffering. Yes. Malalapit din po sa amin yan. May mga miyembro, may mga kasama po kami na mismo mga kapamilya nila ang napaslang because of this war on drugs. Kaya sa pagkakamit ng hustisya, kaisa po kami dyan. Pero alam niyo po, Tata Ben, and this might be controversial, no? I believe na kung ang hustisya, hinahanap natin yan, at nais natin lahat ng hustisya, ang dapat po na magtakda, gumuhit ng hustisya, ay tayo ring mga Pilipino. I do not agree, Tata Ben, na banyaga, foreign entity, ang magtatakda ng hustisya para sa mga Pilipino. I agree with you, pero anong magagawa mo? Anong magagawa mo kung ang iyong sariling gobyerno wala namang hustisya ibinibigay sa mga biktima? Libo-libo ang mga biktima ho dito. Yes. When your country cannot give the justice that they deserve. We have a community of nations. Yes. We have a community of nations na nagtulong-tulong pamibigyan ng hustisya, katarungan ang mga, ito na yung ginagawa ng ICC. Kanya I would understand the involvement of the ICC here because if your own country cannot give you the justice that you deserve, somebody must. And that is the community of nations. Tata Ben, kaisa po niyo ako dyan. Naniniwala ako ang hustisya, yung sistema ng hustisya natin, mapa-Pilipinas o mapa-international man, yan ay nakapaling o skewed in the interest of those who are in power, mga mayayaman, mga makapangyarihan. Kaya naiintindihan ko po na yung mga naghahangad ng hustisya, they will seek justice wherever they can. Correct. Yes. Pero, Tata Ben, ito po ang sinasabi ko, yung hustisya, yung sistema ng hustisya natin, mapabansa natin o mapapandaigdigan, talagang skewed po yan. Ang pinag-uusapan natin yung sistema. Systemic Hanggat ang sistema ng hustisya natin ay pabor lamang sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan, sa iilang mga tao, mailap po talaga ang hustisya. Ayun. Alam niyo po ang ICC, if I may just put it out, ilan na po ba ang mga na-prosecute ng ICC? Alam niyo po, karamihan, puro nasa Global South na tinatawag Kung pinag-uusapan lang natin, kasalanan sa sangkatauhan, crimes against humanity, wala pong presidente ng Estados Unidos ang nausig ng International Criminal Court. Hindi naman kasi miyembro ang Amerika. Same, ayun po. So pwede mapag-usapan po dito yung double standards ng ICC, but we can tackle that on a separate. Pero meron ng isang superpower na presidente po nito for arrest na. For arrest. Diba? Pero si ayaw Putin. pa ibigay Pero ayaw pang ibigay. Even Benjamin Netanyahu of Israel. Benjamin Netanyahu is also under arrest.
Yun. Sige. Pero tinutulan yata ng Amerika. Okay. But again, this is Kanina it's a separate issue. Pero kanina na-touch ni kasamang Ellie dito ang tungkol sa hustisya sa bansa. Mamaya, tatanong natin, paano ba maitatama? Ano ba ang mga kamalian na nakikita niya sa pagpapairal ng hustisya dito sa atin sa bansa? Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Nako, eto, yung nabitin, nakatanong regarding justice system, Paragay ko, nanggagaliiti mga nanonood ngayon. Uy, ang dami nag-shoutout na nakikita ko. Hello po, sa mga viewers Sa mga natin. nanonood ngayon, wag ko yung wag ko iinit ang ulo. Welcome po lahat dito. Wag sumabay sa init ng panahon. Okay? So, again, ang ating guest, ang first nominee po ng Kamanggagawa Party List, Mr. Ellie San Fernando. Okay? So, ano po ang komento ninyo regarding justice system? And if ever kayo po ay maluluklok, bilang isa sa mga kinatawan dyan sa Kongreso, ano po ang gagawin natin? Ang sistema po ng hustisya sa Pilipinas, gaya po ng binabanggit ko kanina, pabor para sa makapangyarihan, mayaman at ilang tao. Pero mo, pag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon o daang milyon, senador ka, congressman ka. Pag nagnakaw ka ng sardinas, nagnakaw ka ng prutas o gulay, kulong ka. Di ba? Pag mayaman ka, galing ka sa political family, kahit na convicted ka sa isang kaso, palalayain ka, hindi ka ikukulong because of humanitarian reasons. Who are you referring to, Mahirap na po, baka tayo. Sige. Pero kapag sa mga maliliit, mga manggagawa, ordinaryong Pilipino, wala nang humanitarian reason, you must suffer. That reflects, yan po yung sumasalamin o nagdi-describe sa ating justice system. Ngayon, kailangan po nating mabago yan. Mahabang po yan. Proseso ito. Mahabang proseso po yung usapin ng pagbabago ng justice system natin sa Pilipinas. But we can start now. We can start now by electing officials. Right. Yes, right people in power so that they will amend our laws and they will review our laws, existing laws, so that may ensure natin na yung hustisya natin ay talagang gagana para sa mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na po sa mga manggagawa. Iyon. Nabanggit natin ang katarungan, Met, Ellie. Ito, pati ang Korte Suprema ay dapat pong pagsabihan dito. Dahil nakikialam Nakikialam Hindi ba? Nakikialam talaga ang Korte Suprema. Party list system. Yes. Hindi po ba gawa dapat ito ng lehislatura? Yes. Bakit pinakialaman niya yung gawa 2013. ng... Pagkatapos sasabihin niya, ibatunan niyo sa lehislatura Yes. dahil hindi Exactly. amin. Hindi Pero sa kanila. bakit po nila pinakialaman ang party list system? Ano sa tingin mo? In 2013, that was the Atong Paglaom versus Comelec. Correct. Yan po yung dahilan ba't nababoy na todo na ang party list system. Kaya nga na ba... Kahit sino na lang po pwede tumakbo Kahit walang sektor, Wala na, hindi wala na marginalized, sektor hindi naapi, hindi nangangailangan ng tulong, they can run for party list. Because of the Supreme Court. Yan po yung sinasabi, I agree with you, Tata Ben. Hindi lahat ng legal ay tama. Ayan. In the same manner, hindi lahat ng tama ay legal. Ayun. Isang case po yan. Yun nangyari noong 2013. And that is why kami nga po, 85 Kamanggagawa Party List, we can strongly say na kapag naupo ang Kamanggagawa Party List sa Kongreso, Pakikialaman ba ninyo ito? we will amend the party list system. Yun. Nako. In fact po, kapag tinanong, are you in favor of abolition of party list? Yes. In its current form. Dahil ang mga party list po ngayon, puro mga negosyante, puro mga pamilya, yan po yan. Kaya we are in favor of abolishing party list in its current form and sama-sama nating gawin yung isang sistema na fully marerepresent tayong mga ordinaryo. Maganda yan, Tata Ben. Okay, Ayan, sige. Eto na yung tanong talaga. Oo, yung pagkakataon para kausapin ni kasamang Ellie dito ang ating mga kababayan. Oo. Ellie, this is the most serious question now na dapat mong yung camera mo Yan. You address the people now watching this program. Kung ikaw ay mahalal at ihahalal nila, first, bakit kanila ihahalal? No? At ano ang pwede mong ibigay sa kanila in response to their trust in you? Yan. Kausapin mo ngayon ang ating mga kababayan. Mga boss, mga kamanggagawa,
Ang 85 ka manggagawa party list po, talagang sinasalamin yan yung ating mga aspiration, ating mga mithiin, ating mga pangarap na mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Una, ang 85 ka manggagawa party list ay hindi pinapatakbo ng mga negosyante, walang nasa likod niya ng mga political families. Walang ibang pagkakautangang loob ang kamanggagawa party list, kundi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na sumusuporta, naniniwala at kabahagi ng 85 kamanggagawa party list. Sakaling manalo ho ang kamanggagawa party list at kung inyong mamarapati na iboboto sa 2025 elections ang number 85 kamanggagawa party list, wala hong ibang pangako ang ating party list kundi una, buwagin ang provincial rate. Walang kwentang provincial rate. Panahon na para bigyan ng hustisya ang mga manggagawa sa probinsya, ipantay ang minimum wage, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawa, ang kamanggagawa party list, isusulong ang pagpapatupad ng living wage sang-ayon sa nakasulat sa ating konstitusyon. Pangatlo, ipapatupad ng kamanggagawa party list yung paglaban sa korupsyon. Kailangan puksain yung mga korap na mga politiko, mga salot sa ating bayan. Papatupad din natin yung resignation pay, wala yan sa labor code. Kahit 100 taon na kayo nagtatrabaho, walang resignation pay. So, kailangan amyendahan ang labor code para magkaroon ng resignation pay. Kasama na rin dyan yung sick leave at vacation leave na company prerogative. So, kailangan amyendahan ng labor code nang sa gayon, magkaroon ng mandatory na sick leave at vacation leave. Kasama na rin yung pagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Alam niyo po, mga kamanggagawa, mga boss, hindi po bago itong sinasabi ko. Matagal na po itong pinaglalaban. Isa rin po sa bibigyan diin ko, hindi ko po kaya mag-isa to. Hindi kaya mag-isa to ni Eli San Fernando ng number 85 kamanggagawa party list. Kailangan nyo po kaming samahan sa laban na to. Manalo man po ang number 85 kamanggagawa, 300 congressman po ang kakalabanin natin sa loob ng kongreso. At kinakailangan po ang mahigpit na pagkakaisa ng mga manggagawa sa buong Pilipinas nang sa gayon ma-realize ng ating mga mambabatas na ang tunay na kapangyarihan wala sa kamay ng mga congressman, wala sa kamay ng mga senador, wala sa kamay ng mga politiko, kundi nasa kamay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na naglalagay at nagluluklok sa mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Wala pong lokohan to mga boss. Number 85 kamanggagawa party list po natin ito ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ayan. Okay, very well said ha. Ayan na, follow-up question lang. Yes. Okay, sige. Bago yung mga comments natin. Bago yung mga comments natin. Follow-up question lang ito. Bakit po hindi kaya ng gobyerno natin na ibaba ang presyo ng mga bilihin? Kasi gumawa rin po siya ng mga batas na ginawang inutil yung kanyang sarili. Bigyan ko po kayo halimbawa, pagdating sa presyo ng langis, may oil deregulation law. Kaya kahit sumipa ang presyo ng langis, wala pong say ang gobyerno. Same with electricity, piralo. Kaya kahit sumipa ang presyo ng kuryente doon sa WESM, wala pong say ang gobyerno. In other words, sinurrender ng ating gobyerno ang kanyang kapangyarihan over these matters. Yes. What are you going to do now? Kailangan pong i-reverse. Ayan. Kailangan i-reverse po yan. Kailangan may price control ang gobyerno pagdating sa mga basic, mga primary and basic commodities, gaya po ng kinakain natin, bigas at iba pang mga bilihin. Sa langis, inflationary commodity po yan. So, kailangan may say ang gobyerno dyan. Sa mga utilities, gaya ng tubig, kuryente, transportasyon. Nasa pribado dapat, naka-pribado po lahat Kaya kailangan may control dyan ng gobyerno So, i-reverse itong mga batas na ibinigay sa kamay ng pribadong sektor lang ang pagtatakda sa mga presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo at bigyan ng mas malaking role. In fact, dapat nasa gobyerno yung role. Kapangyarihan. Yes. Oo. Balik ang control sa kanila. Okay, sige, eto na muna mga kanina pang mga kumakaway-kaway nanonood sa atin ngayon, ang ingay nila. Okay, shoutout muna kay MJ Santos, Rustico Hinojosa, Edren Pedrales. Eden Pedralves. Okay, Edren Pedralves pala, so mali itong pagka-print. Alex Sarantilla, Joji Visconde, hello sa inyo. Ayan, bati ko na rin si Karen Mendoza Pama at si Uno Maki at ang birthday celebrator na si Sister Josie Garcia. Ito, si Mer Agaw, mayroong parang kilala ko ito. Question Mel. ba to? O ano yun? Parang kilala ko ito si Mer Agaw. Mer Agaw, oo. Ito, sabi niya, dapat po ba talagang buwagin ang provincial rate bilang samahan
ng merchandiser at promodizer sa Pilipinas Incorporation. Sa supermarket ng province, pareho lang po ang bilihin sa loob at sa Maynila supermarket. Ayun. Yes. Walang pinagkaiba. Dapat po yan tutukan ng ating gobyerno, lalo na po sa DOLE. Ayan. Okay. So, ano tayo dito? Yun pa lang kanyang reaksyon. Si Ud Lareric, tama ba, Ud? Larenig. Okay. Parehong sahod para sa parehong pagod. Buwagin ang provincial rate na yan. Aba, talaga naman. O sige, ikaw, Tata Ben. Aldrin Santiago, sabi ni Aldrin, hello po, Congressman Eli. Nako, may congressman na. Wala, nakakabit na talaga. Hari nawa. Bakit nga ba hindi, ano? Eli, paano po kaya makikipag-usap sa mga negosyante at kapitalista patungkol sa karapatan ng mga manggagawa sa mataas na sahod? I think this is very important. Ano? Paano kayo makikipag-usap sa mga negosyante. Opo. Simple lang po kapag, alam nyo po, pag may mga welga, may mga strike na pinupuntahan ako, simple lang po ang binabanggit ko palagi Wala ang mga kumpanya, wala ang mga negosyo, kung wala ang mga manggagawa. Ang mga manggagawa ang dahilan kung ba't kumikita ang mga negosyo at mga kumpanya. Yes. So when we demand for higher wages, hindi naman po namin sinasabi sobra-sobre. Ibigay nyo yung kabuuan ng kumpanya. Hindi ho. Ang sinasabi namin ay makatwirang bahagi, yung just share in the fruits of production. Hindi kaya ang kulang dito ngayon, Kaeli, kung bakit hindi na ibibigay ang tamang minimum wage para sa ating mga manggagawa, ay tinanggal itong basic right para sa mga manggagawa to fight for their wages. Yes. Bakit hindi naman po kinakailangan ng mga manggagawa to beg for their wages Yes, Tata Ben. But datin hindi ibalik yung basic right ng mga manggagawa. Yes, Tata Ben. I agree with you fully. Nakasulat na yun sa konstitusyon natin Pinakamataas na batas sa Republika ng Pilipinas explicitly says living wages. Yes. Tinanggal po yan ng, hindi lang po ng gobyerno, kundi naging kasapakat niya o kasabwat niya yung mga negosyante para hindi ibigay itong basic right. Hindi naman po, lagi ko pong sasabihin to, hindi nanghihingi ng labis-labis, sobra-sobra ang mga manggagawa. No. Ang hinihingi nila ay yung makatwirang bahagi. Yes. Doon sa ipinasok nila na yaman, kita sa kumpanya. Hindi naman po makatwiran ang yumayaman lang ay yung mga company management. Correct. Dapat merong makatwirang pagbabahagi Sa mga manggagawa. sa mga manggagawa. Okay. Pero sabi ko nga, workers should not beg. Yes. Should not beg for their wages because they do not deserve that. Yes. Correct. Okay. Karapatan nila ang magkaroon ng basic living wage. Yes. Tapos. Tama. Ilalaban yan ni Kaeli. Okay, eto si Fiana. Habol lang natin si Fiana. Sweet Ferrer, may question dito. Bilang isang content creator, no, na may 1.1 million followers. So, paano mo raw lalabanan ng fake news, no? In using, of course, doing your content, yan, sa platform na ito. Especially sa TikTok. Ayan. Ako rin po ay biktima ng fake news Tsaka disinformation Idinidikit ako kung kani-kaninong politiko Sasabihin, ganitong kulay ako. Sasabihin ng kulay na yun, hindi sa amin yan. Bayaran yan. So wala akong pagkalagyan Sinasabi nga rin ako, marami yung paninira na ibinabato sa akin. So ako rin naman po ay pabor para sa responsableng paggamit ng social media. Alam niyo po, nakakatakot ngayon yung mga inauthentic behaviors na tinatawag. Ito po yung mga vlogger na nagtatago doon sa mga walang muka na mga account. Nako, Tapos kung yan ang iwasan. Yes po, dapat i-regulate yan. Dapat mag-regulate, syempre tayo rin Hindi mga politiko. Ang problema po doon sa panukala gusto mga politiko ang magre-regulate Dapat mamamen. Kaparehas po ng sinasabi ng KBP. Yes. Self-regulation. Yan ang dapat po dyan. So you favor that? Yes. Self-regulation Yes. for social media. Yes. Yan. Kasi Okay. walang nagre-regulate dahil hindi sila Correct. hawak ng MTRCB. Alright. Right. Okay, so, nako, naging makabuluhan at naging talagang Salamat malaman po. ang ating talakayan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa iyo.
Mr. Eli San Fernando. Salamat din po, Miss Met. Siya Salamat po, po. huwag niyo kalimutan, first nominee ng Kamanggagawa Party List number 85. 85. Thank you very much Salamat po sa po, Miss oras. Met. Salamat, Tata Ben. Thank you Okay. very much. So, acknowledge natin din ng syempre ang ating mga kaagapay dito sa production side. Of course, nandyan si Miss Ango. Of course, our Ang manager. producer natin. Oo, ang producer. And of course, ang ating manager, Mr. Ram Balonso. Of course, si Piana, nandyan din. At si Serge. Yan, Serge Magat. No? At ang favorite mo na nandito, magtatampo yan. Si Rona. Rona. Yan. At Of course, syempre po, pasalamatan po natin ang mga technical people po natin. Sa panguna ni Engineer Dave, thank you very much. Okay. At syempre po, yung mga estudyante po natin from LPU, Lyceum Philippines University, UST, CEU, Adamson, NCST, FEU, and TUP. Thank you very much, guys. Maraming Ayan. salamat. So, Oo. Ellie, thank you very much for coming. Maraming salamat. And we wish you all the best. Hari nawa po, pag sapit po ng June 30, magkita-kita po tayo sa Kongreso. Yes po. Yeah. Salamat. Yeah. Okay, so maraming salamat po sa mga nag-antabay hanggang sa katapusan itong ating programang Pamumuno 2025. Of course, magbabalik kami tomorrow. Sino naman kaya? Ayan, antabayanan nyo, ha? Ang kandidatong aming itatampok dito sa Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sandino. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.